Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo ulit. Thank you po no, sa lahat po ng mga tao po na nakasubaybay po sa akin. Maraming salamat po sa inyo guys. And taos puso po ako no, na nagpapasalamat po talaga sa inyo wholeheartedly. Thank you very much po. No. And sa ngayon po, magsisimula na po tayo sa pagtatalakay po sa mga bagay-bagay po na mas personal po siya. Nandiyan pa rin po yung mga tawas po natin, nandiyan pa rin po yung mga natin yung mga gabay po natin no. But ang purpose po talaga ng channel po natin is like hindi lang po yung about sa sakit natin, hindi lang po yung about sa pera, hindi lang po yung about po sa kinabukasan po natin, kundi about po talaga sa ating pagkatao. And ito po isa dahilan po na marami po kasi sa atin ngayon ang like nag-awaken po no, like 2025 is like nag-start na po talaga na nabuo ulit no ang ating mga Diyos, and dito na din po magkakaroon na po din tayo ng parang more on awakening, and more on parang gising na po tayo, or like nagsimula na po tayong magtanong kung sino po ba talaga tayo no. Now, sa mga tao po talaga na interesado dito, no, interesado po na magbago po ang ating buhay, eto talaga is like, eto ang gusto kong gawin, no. May mga tao po kasi na interesado doon, pero yung mga tao na, yeah, it's okay, like, who cares, no? Parang walang pakialam sa mundo. It's okay, no? Leave them be. Hindi pa oras po para magkaroon po sila ng kaliwanagan, because para sa akin, kontento pa sila sa ngayon, no? Ngunit sa mga tao po na gusto po talagang malaman po ang lahat-lahat, no? And may mga tanong sila sa isip na parang ang hirap po sagutin. Maybe this time ito'y para po sa inyo, no? Itong video na to is para po sa atin, para po sa inyo. Kasi I'm still keep on knowing, keep on studying, keep on then pinag-aralan ko po kung saan po talaga tayo nanggaling, bakit po may mga planeta, bakit po may mga elemento, and bakit po talaga bakit po ba talaga tayo ginawa, no? I think for me, kung sakaling ginawa lang niya ako para mag-produce po ng baby, susunod sa asawa ko, and let him be, iiyak kung kailangan, and then lalaban kung, yeah, life, no? But, may tanong kasi talaga ako, like, ano po ba talaga ako? Bakit po ako ganito? Like, bakit ang nakikita ko, iba yung nakikita nyo? Like, kung nakikita ako, hindi niyo siya napapansin. No? And I always keep asking, kasi alam ko din po na kung meron ganitong katulad sa akin, marami din po ang mga tao. Kasi kung titingnan ko yung mga tao po na nagkakasakit, kasi hindi po nila kasi alam kung ano po talaga ang nangyayari sa kanila. And mahirap po siyang i-share sa inyo, lalo na po kapag masasabi ko sa inyo na may itim ka or something like ka. When I say may itim ka, it's just like meron po talagang shadow sa ating buhay no, na kailangan po nating tanggapin. Dahil po mostly is like hindi sila katanggap-tanggap no sa mata ng ating alta sa syudad, hindi po ninyo matanggap, hindi po siya matanggap. And then eto din po sa atin is like hindi mo siya matanggap kasi may mga bagay ka po na ayaw mong tanggapin po sa ating sarili kasi hindi siya maganda, no? Iyon po yung ating paniniwala. Pero in all of that is just like, ang purpose talaga po ng lahat ng buhay po natin dito sa mundo is to reunite, no? Yung bagang buuin ulit ikaw, no? And hindi mo yan magagawa kung hindi mo matatanggap ang buong pagkatao mo. So, dito po tayo magsisimula, ano. So, sa akin, magbibigay po ako sa inyo ng hint, and magbibigay po ako sa inyo ng idea. Kasi ito po ang, kumbaga sa akin, kung gusto mong magsimula talaga, then start by thinking kung ano talaga ang gusto mo sa buhay, or kung ano po talaga ikaw, kung sino po talaga ikaw. Now, gusto kong idagdag sa inyo guys na actually ang pagka-card ko sa inyo is like, hindi po ako nagpa-horse ng mula ngayon papunta sa future, kundi now backward. Kaya ko po nalalaman kung ano po talaga nangyayari sa inyo. Like right now, bakit kayo nagkakaroon ng ganitong sintomas, mga ganitong ganyan. Kasi way back po, pabalik po ang
pabalik po ang reading ko, hindi po siya in the future. So, mostly kaya sa inyo, so kung napapansin po ninyo is like nagkatugma-tugma po siya is dahil po sa numerology and dahil po sa birthday ninyo and sa zodiac niyo, zodiac sa inyo at saka sa energy po na binibigyan niyo or ginagawa po ninyo. Now, sa atin po na it's just like kung siguro kung nanonood po kayo ni isa na po 'yan sa sikat ngayon, no, si Matthias Estefano, which is naalala po niya ang kanyang pagkatao ever since way back. And gusto kong sabihin sa inyo guys na isa din po ako doon, no. So marami po akong mga naalalang senaryo mula pa nung isinilang ako from the beginning and hanggang sa ngayon. So pabalik po 'yan siya, pabalik at pabalik. And meron po akong mga symbols diyan na pwede po natin gamitin para saan diyan. But siguro mag-uumpisa muna tayo sa kung saan, kung ano ka, kung sino ka. By kung ano po ang mas mataas po na element na nasa iyo. So may mga tao na isinilang po pure water. Pure water means pure emotion. And then, bawat isa po sa atin nakalink po sa lahat po ng zodiac. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit po ang Gemini is galing po ang Mercury? At planet Mercury and mostly sa mga tao po na more on water, more on Pisces, Cancer, and Scorpio is galing po siya sa buwan, Jupiter, and yes, buwan is moon and Jupiter, and mostly sa Earth, and meron din po silang pagka Neptune. But ang ating tinatawag po natin na mga elements, like 4 elements like fire, water, and diyan po tayo magkukuha po ng link kung saan ka po nanggaling at kung ano po ang lakas mo. And ibibigay ko po sa inyo bawat isa dyan, pero depende po siya. Kaya nga po nagbigay po ako sa inyo ng numerology. Kung halimbawa nga ang 5, ano po ang ibig sabihin ng 5? Yung mga tao, ano po ang lakas nila pag 5? Ang 5 is, for example magbibigay po ako. 5 is in the middle of, sa gitna po yan ng numero mula 1 hanggang 9. Sa gitna po yung 5. So, ito pong 5 is actually in the middle. So, parang kumbaga sa akin, nasa kalagitnaan po siya ng bawat energy or bawat from 1 to 9. And so, mga tao po interesado, so as I said, pag-aralan po ninyo ang numerology and makakakuha po kayo ng idea kung ano po yun. Idagdag po ninyo yung buwan or sabihin po natin na zodiac. And ang nature po ng zodiac. Let's say for example is isa siyang Pisces, no, isa po siyang Gemini, isa po siyang Libra, isa po siyang earth sign, no, or fire sign. So, ito po yung magkakaroon ka ng idea kung ano po ang kapasidad mo. Gusto ko lang pong i-share po sa atin na yung tinatawag po nating mermaids is half human, half fish. Yung tinatawag po natin na tikbalang na half horse, half man. Yung tinatawag nating centaur, and yung mga tao po na tinatawag po natin na half human, half beast. And ito po yung mga mythology, pero actually meron po siyang symbolize po ng buong katotohanan kasi tayo po ang generated, tayo na po yung tinatawag po natin na kumbaga reincarnation po tayo ng mga energy po na mula po sa very old gods or tinatawag po nating old entities po. And paisa-isahin ko po siyang i-discuss po yan sa inyo para kahit pa paano po magkakaroon po kayo ng tiwala sa sarili nyo. Magkaroon po kayo ng na maibalik po talaga po yung kapangyarihan ninyo or kung capacity niyo, kung ano ka, kung sino ka. And hindi po yun fully ako lang ang magbibigay sa inyo, kundi talagang kayo po talaga is mag-e-effort, no? And meron pa akong mga pasyente nga, ma'am, di ko kaya po ang meditation kasi once na ipikit ko yung mata ko, ang nakikita ko lang naman is like merong sungay at saka merong buntot, no? So, mga pula na mga ganun po ang nakikita niyo. Kasi ang sa totoo lang, kung magsabi kasi tayong sungay, as like, ang iniisip mo talaga kaagad is a demon.
or something like that, no, is a bad. Actually, ang sungay is a symbol of power. So, ang entity na nakikita mo is meron siyang kapangyarihan. Kasi ang dalawang ano dito is like, kung ito kasing sungay na sinasabi po natin is like dito papunta doon. So actually dalawang temple po natin. Ngunit sa physical po na anyo po ng isang entity, like say for example ikaw tao, hindi po yan hindi mo siya makikita visible. Pero marami pa akong nakikita niya na may mga tao na grabe po ang sungay, so sanga yung sungay. Hindi po ibig sabihin na masama yun. It's just only that this person is thinking heavy. Kaya po siya, may mga bagay po talaga siyang gustong malaman. Kaya kung minsan po talaga pong lumalabas po ito. O something po. Minsan din naman po talaga is possessed by demonic. Pero ang masasabi ko lang po sa inyo guys, sa lahat po ng mga entity, hindi naman po sila masama in a way po na sa pagkakaalam po natin. Pero nagiging masama lang po sila kapag ginagamit po sila ng masama. It's the same thing with God. It's the same thing with lahat po ng ating mga santo. No? Kasi ang sabihin ko nga sa inyo guys, nung una po talagang tinamaan po ako ng kulam. And parang it's just like hindi po ako makapaniwala nun. Kasi sabi ko ako, I promise myself na pagsilbihan po ang Diyos kapalit po ng kahit paano po is maintindihan ko po lahat. And nung magsabi po ako noon, nakita ko po yung mga kapwa ko, or sabihin po natin na kahit yung kapwa ko manggagamot, na ginagamit po nila both side, no, left and right, ang ating imahe or ang ating Diyos na sinasabi. Like say for example po ng ating San Lorenzo Ruiz, ang ating yung San Vicente o tinatawag po nating Saint Vincent Ferrer. Isa po yan sa pinakamalakas po sa healing power po, no. And ito din pong tinatawag po nating San Roque, no. Pero pinaka well known po talaga yung tinatawag po nilang San Antonio de Padua. Ang tawag po nila yan San Antonio de Badbad. And kapag ginagamit po nila ito sa kulam, talaga pong ang Santo Niño na yan is like tinutuwad at hinahambalos po nila or iniisip po nila na ang orasyon po nila is pamalo para po parusahan po yung taong gusto nilang parusahan. And hindi po siya maaalis po ang kung anong ginawa nila sa'yo unless hihingi ka po ng tawad doon to talaga sa person po na kung saan nakahingi ka. Yes po, talagang kumbaga sa akin is just like at the time na bakit? Tanong ko talaga yung sa kanya, bakit? Bakit po ganun? Bakit po ang Diyos ko at ang Diyos nila ay isa? No? And sa totoo lang, sinagot naman ako kaagad nun. Ang sabi po niya is like, because they wanted it. Because they want it. Because ito yung gusto nila. Dahil ito po ang gusto nila. Pero hindi po ibig sabihin po na wala pong kapalit. Lahat po yan may kapalit. So, doon ako talagang hindi ko matanggap ba, no? So, pag hindi mo matanggap ang isang bagay, is just like you are resisting it, and matatamaan po talaga yung katawan mo. So, doon po ako nagsimula po na talaga pong magrabe. So, on and off po ako sa online kasi nga po, is like parang napakahirap po talaga tanggapin po yung mga nalalaman ko. But then, so far, is like, it was years ago, no, bago pa nag-COVID. So, sa totoo lang, kahit sabihin po natin na kahit kayo guys, no, kahit hindi kayo nakaka-reach out sa akin, mayroon pa akong video about that na kung saan din na po ako nakakatulog kasi bawat isa po sa inyo pagka tumatawag po kayo sa akin, dinig na dinig ko na po, no. And isa yan sa dalahin po ng isang psychic, na isang empath, no, na masyado pong na-absorb po ang emotion, o sabihin po natin when I say emotion, like your own demon or negative energy po sa pagkatao nila is na-absorb po namin. So, hindi madali ang aming buhay, napakalungkot, but kaya nga po ito yung nilalabas ko para po sa inyo na magkaroon po kayo ng idea kung sino ka at kung ano ka. Hindi ka po nag-iisa. Marami po tayo. No? So, comment down po kayo dyan, no, sa bawat ninyo. Bawat birthday ninyo, name ninyo, at saka element po ninyo. Magbibigay po ako ng hint doon sa short video.
So, sa inyo guys na nandito sa akin, thank you very much po, no? So, magsisimula po ako from Aries, pagbigay po ako ng sample. Actually, ang bawat isa sa atin is come from a different planet. Pero ang visible lang po natin is 8 planet. Yun po, hindi po kasi nila kinoconsider na ang sun at saka ang moon is also a planet. Pero, although hindi ako nag-aral ng normal about them, pero ang alam ko is just like marami pong entity galing po ng buwan, marami din pong entity na galing po ng araw, galing po ng Pluto, no? Meron pa pong mga planets po na actually hindi po siya minention, pero nakikita ko po ang lahat po ng klase po ng elemento nila. And marami sa atin guys ang nandito sa mundo po natin na galing po sa ibang planeta, and their planet is already wala na po ang planet nila, either natunaw or sumabog at wala na po sila. So nandito po sila sa atin lahat, no. Ipapaliwanag ko sa inyo yan in more po kung kaya nga sinabi ko sa inyo na minsan ang isang tao mayroon pong 4-5 entity sa loob ng katawan niya. So kung minsan po talaga pong hindi niya maintindihan ang kanyang ugali, ganito nga ganyan, kasi po magkaiba-iba po ang persona po ng nasa katawan niya. So, yan ang susunod po nating mga topic. So, from Aries hanggang Pisces, magbibigay po ako ng sample kung ano po ang pwede po nila or saan po sila nanggaling. As I said, marami po tayong entity galing po ng buwan, galing ng araw, galing ng Pluto, Mars, Neptune, Moon, Saturn, Jupiter. Actually, Aries is come from Saturn at the same time with Mars. So, you see, ang Saturn is a very old soul or very old entity na kung saan sila po ang unang dumating dito sa ating mundo. And dagdagan po natin ang Mars. Ang Mars is about change, about swift planet na kung saan pula, red planet po ang Mars, which is yan po ang tinatawag ko nga ni kumbaga sa akin, mainitin ang ulo ng lahat po ng minsan ang Aries, pero ang Mercury, Gemini is also have the same energy, kasi ang ibang Gemini is like mas marami po sa kanila kasi ang Mars at saka sa Saturn. Ngunit meron din po silang kasabay po na Jupiter, which is also combination of both sign, both element. Okay guys, no, hindi na po ako magtatagal para lalo po kang hindi po kayo para kahit paano po maintindihan po ninyo. Dito po ang simula po ng ating kung ano po ang pagkatao natin. Maraming salamat po and magandang gabi po.